Isang magandang araw po sa inyo mga kapatid. Minsan pa welcome sa aking YouTube channel. Meron po tayong tatalakaying coins dito po sa mga NGC. Alin ba rito ang dapat na i-keep po natin na makakaroon po ng mataas na value sa darating na panahon? Muli, welcome po mga kapatid. Isang pinagpalang bagong taon po sa atin, sa mga kapatid po natin coin collector, sa mga senior citizens, sa mga OFWs at sa mga subscribers po natin. Ang dalangin ko itong bagong taong ito ay maging masagana, mapagpala at maging maingat po tayo sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Siyempre, unang-una, kailangan po natin patuloy na manalangin at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Meron po akong gustong share sa inyo na nabili ko po. Yan. Ito po yung isa sa mga collection na meron ako. Pambukas ng soft drinks. Yan. Ito po yung nakalagay sa kanya. Budweiser. So ito po yung collection ko lang na aking nabili. Jack Daniels. Ayan, isa sa magandang collection, no? Pwede natin ilagay ito sa rep na dekorasyon po natin, pambukas ng soft drinks. Matibay po siya, no? Ito naman po ay San Miguel. Ayan. So, sunod po ang aking nabili ay yung Heineken. Ayan, isa po sa mga collection na aking nabili, no? Na pwede natin lagay sa rep, magagamit po natin pambukas. Magandang collection na aking nabili. So dumako po tayo sa tinatalakay nating coins, no? Sa mga kapatid po natin na baguhan, meron po tayong iba't ibang uri ng NGC coins. Yan. Ito po ay yung 1 centavos. Isa po to sa NGC series dito po sa barya na ito. Ayan po ay 1 centavo. Ayan. Ganyan po ang kanyang itsura, no? Ang susunod naman po ay yung 5 centavo. Ayan. 5 centavo NGC. Ang susunod naman po ay yung 25 centavos. Ito po ang kanyang itsura. Sa mga barya po, ito po yung hindi na natin pinapansin, no? Itong mga ganitong maliliit na barya. Halos nagkalat na lang sa karsada. Ayan, SM na lang po ang mga department store ang gumagamit nito, no? So hindi na tinatanggap din ng mga bata ito, mga ganitong barya. Ito, kaya ito pong piso na ito, yung pinakamababang value na meron po tayo, no? Sa panahon po namin, ito po yung 5. Isang candy na lang ang mabibili mo, no? So, NGC 1 peso, ganito po. Susunod naman po yung 5 peso round. Ayan. Ito po yung mga NGC. Sumunod po yung nonagonal. Ayan. At maging sa 10 piso na NGC, ito po siya. At lastly, ito pong 20 pesos. So, talakayin po natin dito sa mga baryang NGC nito. Alin ba rito yung may magkakaroon na ng mataas na value o yung semi hard to find? Unahin po natin dito sa 25 centavos. Ayan, isa po sa mga binibili ng ating mga collector, at ako po yung 2017 na ganito. Ito po kasi ay 2018. Ito po yung date niya, no? 2019 pala. Yan, ito po siya. Ang hinahanap ko rito yung 2017, no? Kaya kung malapit po kayo dito sa Pampanga, pwede po tayo mag-meet up para mabilihan ko po kayo ng ganito ng 2017. No? At dito naman po sa piso na ganito, ang semi-hard to find dito ay yung 2017. At saka yung 2018 upper mid-mark. Ito po, no? Naka-capsule na po siya. Ito po yung 2017. Ito po yung date niya na makikita natin dito. 2017, semi-hard to find sa mga kapatid po natin coin collector.
Ito po isa sa mga kinikip ko. So by the way, hindi po ako nabili na ganito kasi marami-rami na rin po ako. Tinatabi ko na lang po muna. Ito po yung 2018 Upper Meat Mart. At saka yung kanyang Republika ng Pilipinas ay hiwalay, no? Ayan. 2018, ito po yung semi-hard to find. So iba nating collector ay nabibinibenta po nila to ng 50 to 100. Ito yung 2017 at saka 2018 Upper Meat Mart, no? At ito lang po yung napansin ko, no, dito po sa isang barya na ito. 2018. Ang harap niya po ay normal, ang likod niya po ay cross. Ayan. Isa po ito sa mga mahirap hanapin, hard to find coins. Normal yung harap, pero ang likod niya po ay cross. Diba? Kumikinang, no? Para nag-yellow. Wala po tong record sa numista. At ito po yung magandang i-collect po natin this 2024. No? At yung mga semi-hard to find na piso na sinare ko sa inyo. No? At ito naman po sa 5 piso, ito po yung i-hand po natin na mala nyo magkaroon po ito ng mataas na value dahil mababa ang mintage nito sa numista. Yung frequency niya po ay mababa. No, ito po yung around 2020. Ayan, ito po yung date niya. No? Pagka bumabas, mababa po yung mintage ito, ay baka magkaroon po ito ng mataas na value. Kasi ang ginagamit na po natin ay ito pong mga nonagonal. No? I think ito rin ay 2020 nonagonal. Ito po yung common coins. Marami pong vintage to, frequency sa numista. Ito pong round ang 2020 ang hand po natin. Ang ilan-ilan, isa pa lang po yung nakita kong ganito. Malay nyo, pagdating ng panahon, maging hard to find to at magkaroon ng mataas na value. 2020. At sa 10 piso naman po na semi-hard to find, na dapat i-hand po natin itong 2017. Ayan, semi-hard to find. Sa mga 10 piso po na NGC, ito po yung may mababang vintage, no? Kaya semi-hard to find siya. At ayun, bibihira ka na rin makita ng ganito. 2017 NGC. At syempre, meron din tayong NGC 10 pesos na 2020. Ayan. Sa ngayon po, ito po ay common. Kasi marami na rin po ako naitabi nito. Siguro nasa 10 piraso na yung akin lahat ng ganito. Nagsilabasa na po itong taon na ito, itong 2020 na 10 piso. Kaya hindi po ako nabili ng mga ganitong coins, no? Ang binibili ko po sa ganitong coins yung BSP na 2007 at saka 2009 para mabuo ko na po yung binubuo ko pong ganitong coins, no? At sa 20 pesos lang po na NGC, ito po yung Upper Meat Mart na semi-hard to find. Ayan. So marami na rin po akong natabi ng ganito, kaya kinikip ko na lang. Malay nyo, may mga kapatid po nating kolektor maghanap ng ganito. Pwede ko po silang opera ng ganito. Kasi madalang na rin po ito, no? 2020 Upper Meat Mart. Ito po yung kanyang Meat Mart, nasa taas na balikat ni Manuel Quezon. Ang normal po dyan yung nandito po yung kanyang Meat Mart nasa baba ng balikat ng ating bayani. Pero po ay nakaangat, no? Semi-hard to find. So yan po yung mga ikikip po natin, yung mga pwede nating itabi dito po sa mga 5 piso na ito at sa mga NGC coins. Lalo na yung ganitong 2017. Ito po yung may mataas na value na. Ganitong 25 centavos. May mga bumibili po ng ganito ng 500 to 1,000. No? Lalo na pagka ganito ang kondisyon maganda. So yan po ang mga tinalakay po natin dito po sa mga NGC coins na ating hinahunt. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel.
Ang dalangin ko po, patuloy po tayong i-bless ng ating Panginoon at patuloy na maging masagana, mapagpala itong bagong taon na darating sa ating mga buhay. Lagi po tayong magdasal at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Salamat po. Feliz Navidad.